Broadcasting live at the top of Cagayan de Oro with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Ato nga oras alas 3:06. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagulanan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. May hapon mga higala, kumusta? O maginaot kong anaamo sa inyong kapiskays panglawas na ining kahaponon. Nining oras sa abe ni mo ting lungag karon sa kamote, lungag sa saging, lutya, pang-snack ba, no? O sa saging ang laming kanon kanang hinog-hinog na. O manang lamig yung kanya dahil pagkahuman do din na sa ginamos nga na ay limonsito o niya dahil na tamatis, sili dayon suka agamay. Grabe ka. Ay gutumon ko tanan ang magunona. So kaninyo nga naka-snack na karon nining mga hapon maayo. O para nako ako nakatulon-tulon sa laway dili gyud lugar maayo murag hidlong ng kong kaon. Okay. Diya ta karon sa programang na Nuda Biritas 3 to 4 sa kahaponon o ang atong programa mudawat ni sa mga pauta na gikan kaninyo labi na sa mga kaigsunan nga gusto masayod sa mga kabaguan, mga balaod sa ato mga kadaplinan nga angay natong itabang sa pagpasabot sa ato mga suking tigpaminaw, kutupod sa among maabot. Muna nga ayo pag duha-duha sa pagpadangat sa inyong mga pangutana, amo kanang dawaton, basahon kana namo. Naunahon na to ang atong mga tuwa sa lagyo-lagyo nga mga dapit, no? Nga interesado sila nga pagpadangat sa pautana pero mura og wala sila pamaagi, no? Paagi sa suwat dawaton nako, no? Og ipadala lang na pinagi sa Koreo, i-address lang diring ibutang lera, Nuda Veritas Program, no? Radio Ultra, open and close parenthesis, Gold Radio, Cagayan de Oro. Gold Radio, Carmen, Cagayan de Oro, abot na. So, mauna na ang akong ipanugon na to diha. Ay aron sa ingon nga dili masayang, dili murabita og nagahigoas kamo nga mapadangat iyong pangutana pero murag kalisod mo kana may bugtong pagi nga masulbad o mawala ang kalisod, ha? Unya sa Facebook mapadayta og tagad sa mga pautana via Facebook, unya dire pod sa cellphone sa 0917-704-3210. Ako balikon 0917-704-3210. Now, para sa uban, magpadangat sila pangutana, pero di sila makapaminaw, no? Dili nila maatlan ang pagpaminaw tungod na kay busy kay sila, no? Unsay gihikay nila sa panimalayon, sabay mga kuri-kuri, di sila makadungog. Doon na mo'y pamaaging ma-review ninyo ang maong programang Nuda Biritas kinaaman ta YouTube channel. So, i-open lang ninyo ang YouTube channel sa Gold Radio o diha sa Nuda Biritas, no? I-type lang ni musunod, Nuda Biritas CDO. Kana lang, i-type lang ha, Nuda Biritas CDO. Pagtuplok ninyo na, magawas na dayon ang nagkalalain ng mga programa sa Nuda Biritas. Regular ka na nga gipost ni JC diri sa Pikas para sigurado nga mabati ninyo. Ang estilo sa atong pagtubag sa pangutana, taas illustration ang atong dating kay importante ni para sa radyo, no, nga kining ang newspaper bindaha, ang radyo ilabi na nining matang o format sa programa kinahanglan i-explain og maayo nganuman
Tungod kay mulabay man lang eh. Pag himo na to, pag human na tong istorya, wala na. Dili man pareha sa newspaper nga, uy, unsa to, da balik ta sa page 1. Di ba? So, ma-review ninyo. Kini di gid ma-review. Muna nga, hinahinay lang may mag-explain, magpasabot na kaninyo para masabtan nyo labas sa tanan. Ano kung na po ninyo kahago pag-type ninyo, pagpadalas pangutana din sa Nuda Veritas, o niya murang walay lami, no? Outline ang estilo sa tinubagan. Mga tanak ka siguro pananglitan. Nana pananglitan nga, Sir Frank, tinuod ba nga na ay mga benepisyo ang ato mga senior citizen? Oh. So atong tubag sa outline type, tinuod na. Wala na dayon. Wala na dayon, no? O, di ba? Sila may trigan sa mga benepisyo sa senior citizens din yung mga panuna dagang kang pangutana. Wala pa maaprobahe ang balaod sa universal pension sa senior citizen. Naaprobahan lang ka na diha sa level sa House of Representatives. Wala pa ditong dapita sa Senado. Ang balaod matigayon kon kining duha, duha ka balay balawranan. Kung ang usa ka balaod mapalabang sa usa ka balay balawranan palitan sa House, kinahanglan nga naay counterpart or ikongkor baka kini ditong dapita sa Senado. Vice versa, kung ang Senado magpalabang og usa ka balaod, kanang balawrana ipasa ditong dapita sa House for approval or concurrence or maybe na ay mga amendments. Ay papapirmahan sa atong presidente sa nasod o niya pagpirma na sa presidente sa nasod within 30 days nga masabit among balao ditong dapita sa Malacañang pagpirma, dili pagid siya automatic nga mahimong balaod. Naapa siya 15 dias nga ipublikar ka na diha sa official gazette or dili ba sa National Newspaper of General Circulation. Ayha pa mahimong balaod. Next question. Mo man yung prosesos balaod, no? Next question. Paglabay sa 15 dias, Sir Frank, ingon ka man nga ipublikar sa official gazette o ingon na pod sa national newspaper, balaod na dayon? Technically, yes. Pero sa actual implementation, may mga pangitabo nga malangan pa ang balaod. Kay gabuhatan pa na o kining implementing rules and regulation, IRR. Ang implementing rules and regulation, ma-formulate ka na pinagi sa pagtukod og mga concern nga mga komitiba nga mo'y magpanday sa IRR. Muluntad na siya og mga labing minus 3 to 6 months ang pagpanday niya na. Sulangan ang implementasyon. So, dili yung lugar mo take effect immediately. Alright. Na ang mga Sir Frank balaod nag-ingon nga mo efekto diretso. Yes. Kung ang balaod nga gipanday sa Kongreso, ingon nga nitag Kongreso, House of Representatives o ang sa Senado. Kung ang balaod nga ilang napanday o giaprobahan sa atong presidente sa nasod, nag-ingon that this law shall be effective or shall become or shall be effective immediately. Diha gi-provide sa mao nga balaod. Among balaod, di na magakinanglan og implementing rules and regulation. Sabotable nga balaod, tinaw na kayo, and therefore, mo nang ingon diha nga, shall be effective immediately. Nana, no? So, at least nakasabot no sa proseso sa ato ang mga balaod. Nganuan, nitong Merkulis, nag-ingon ko, ignorance of the law excuses no one. Ignorancia lehis no excusat. Diba? Sa ato pa nga, bisan og wa ka makabasa sa maong balaod, ang presumption sa
gobyerno sa nasud sa Pilipinas part nagpasabot nga nakahibaw ka na sa balaod. So, naagi di pagpahinanglan nga mahibaw tas balaod. So, pinagi din ang programang Nuda Veritas, hinahinayan ta mo. Pinagi sa inyong mga pangutana sa pagpasabot sa mga balaod nga ngay natong ipahibaw pod diha mismo kaninyo nga naminaw din sa atong tulumanon. Usbon ako, dunay balaod nga palabang sa Kongreso nga mo take effect immediately. Ang regular nga pamaagi sa pag-implementar sa balaod kung walay probisyon nga mo take effect immediately, moagi patas kalangan gamay gubikan sa implementing rules and regulation nga atong pagapandayon. Sabtan ninyo? Okay, nalasige, kadjot lang ha. May kayo nasabtan ninyo. Believe kay ko. Alright, kadjot lang ha. Ato sang tagdo ning mga pangutana. Gikan ni Rodney Rock'n'Rolla. Hi, sa imo diha, sir. Oy, mayong hapon. Merry Christmas nimo, Mr. Rodney. Mangayo unta kog tambag, isa ko ka renter. Mangutana lang ko kay 8 na kabuan. 8 months pa lang may nag-abang. Unya, napalit na ang yuta nga among giabangan o gipapahawa mi tanan. Kadyot lang ha. Taas man din eh. Apan ang uban diri kadyot di pa di mao. Apan akura ang bag-o nga nagpuyo diri o regular jud ko nagbayad sa abang. Ang uban diri kay naapay mga utang nga pila ka buwan wala kabayad ug murag na damay rako. Naabakoy katungod nga mangayo sa tag-iya nga makapabilin pa ko bisan pila ka buwan aron makatigom ug makapangita og lain nga balhinan. Nganong dili? Nganong dili? Pwede, pero imong istoryahon ang tag-iya sa mao nga propiedad. Istoryahon nimo. Unsa man ning pagpapahawa is by virtue of the court order or discretion kini sa tag-iya lang sa yuta. Kay namatikdan niya nga angay na nga abugon ning mga namuyo kay wa magbayad sa utang. Okay. Diferensya ang istorya kung dunay order sa korte nga papawaon mo. Alright. Kung panalitan, wala ni mag-agi korte, desisyon kini sa tag-iya sa yuta. Ang tag-iya sa yuta, doon ni halapad nga discretion kabahin sa pag-decider kung ikaw angay bang i-retain diha or dili ba. Hangyon lang nimo. Hangyon lang nimo kay pay record maayo ka nga mobayad, no? Maayo ka nga tao, tarong ka nga tao, dili na imposible. Dili na siya imposible. Pero kung ang pangutana, no? Namagay uban nga gaabang sila. Ya, dayon na ay mga isyu. Lain nga mga kaso, no? Lain nga mga kaso diha sa kadaplinan. Argibyado ang mga occupants, although tanan sila nagabang sa property, dili sila gusto papawaon. Munang mabot sa korte ang kaso. Pero morning principle sa or attributes sa mga landowner, mga tag-iya sa luna sa yuta. Nga mga tag-iya sa luna sa yuta, grabe ang ilang kagahom, kay tag-iya ko sila. Na according to the Civil Code, New Civil Code of the Philippines, ang tag-iya sa yuta, sila ragayon ang makapahimulo sa tanan, walay lain. Pwede nga ning sunugon nila ang propiedad, nga di ka mangilabot. Another nga, the right to abuse, hos abutindi. Naon sa ibuti pasabot na na. That is one of the attributes of landowner. The right to use hos abutindi
Otinde, Fruwende, kana sila mga characteristics sa usa ka luna sa property nga naay nagatanaw nga tag-iya. Ano has to enjoy? Iya ka na nga sovereignty. Why makapugong, why makadili. And therefore, sa ingon na nga sitwasyon, kasagaran, ang mga occupants sa mga luna sa yuta, kay siya may tag-iya. Katong tag-iya mo ko ipasabot, o niya ang mga occupants, gaabang lang, anytime pwede sila nga mapapahawa. Pero naay warning, naay court order. Parang yun legal ang maunga ang maunga talanaon. Sa imo nga kaso kining Mr. Rodney, pwede may istoryahan nimo. Oo. Ani sulti ni og murag na damay nra ako. Naabakoy katungod nga mangayo sa tag-iya nga makapabilin pa ko bisan na pila kabuan. Tanawa pod sa susamag bahin ang contract. Na ba kay contract? O tanawa, review hasap. Kay basig na ay provision dito. Pabor sa imo ha. O, review lang. Ha? O, sige. Melbourne, Atoro, Dumagpi. May hapon ni mo, Mr. Melbourne. Nuda Berita, Sir Frank, posible ba nga mag-file og istapa kami mismo, bisan walay abogado? Kaysa karon dili pa gyud namo ma-afford ang abogado. Speaking of istapa, this is a criminal offense, no? And then there can be no judicial process kay ma-resolve man lang ang tingala ko ni akong tingog magakalubad usahay. Murag paminon ako murag ulitaw lugar ang dating ba? Sama day. So, kining pag-resolve sa issue sa estapa, it has to undergo with a judicial processes. And therefore, sa di pa mabot na sa level sa korte, moagi kita diri sa prosecution, sa prosecutor's office, aron imbestigahon, klaruhon. Ug doon na ba'y probable cause, agayan ba nga ang istapa masumbong. And therefore, the presence of a lawyer is needed or very necessary. In answer to your question, pwede ba makafile? Anytime pwede. Pero ang problema ugwa kay abogado, di gyud mo prosper ang pag-prosecute nato sa kaso ugwa tay abogado dito sa korte. Kay sila may i-recognize as an officer of the court sa pagpresentar sa ebidensya aron nga siya i-appreciate sa korte. Kay mao kana ang basihan sa korte sa pagpakanaog desisyon sigon sa inyong gipakita nga mga ebidensya. Na wa ka may abogado, digid mahimo ni. Digid mahimo. Ang ako suggest na ko nimo diha nga wanto ka dito sa PAO, Public Attorney's Office, dili man siguro ka mabalibaran kung tanaw sa PAO upon after the evaluation examination of your economic nimo nga standing. Tanaw nga dili ka indigent, di ka gyud matabangan. Pero kung indigent ka, no? Pero estafa. No, panalitan na usahan ka lugar, no? Kay estafa man nailad ka. Akong imagination basig nailad ka sa kwarta. So basig makiingon pud ang PAO nga na din ni dagang kwarta kay nailad gud siya. Maingon din PAO, dili ni pwede matabangan kana may dagang kwarta. So dito sa PAO, anytime pwede maka-render sila og service diri nato. For as long as pwede. I-qualify pa man ta. Naapay pre-qualification. Ang usan ini nga tan-aon
ang imuhang income sa imong kinabuhi. O kwenta-kwentahon na nila. I think sa mga regional nga level o dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro, kung dili mo abot og 14,000 a month ang imong kita, matabangan ka sa PAW. Ang akong nasabtan, no? Basin og na-adjust na ang figure, dili na nato may bawan lang na nimo kung pangunayan kini ninyo pagdalikyat dito sa opisina sa PAW. Okay? Sige. Salamat kayo ha. Alright. Suroy ni Libs. Hi, Sir Frank. By the way, ang atong contact number diri sa Nuda Veritas sa cellphone 0917-704-3210. Okay, Suroy ni Libs. Hi, Sir Frank. Akong pag-umangkon nangutana if makakuha na ba siyag sidula sa City Hall maski pag naa pa siya sa 16 edad. Wa ko ka-experience nini. 18 years old siguro, paniguro lang. No? 18 years old above. Na lang, ha? Sige. Di pag yun ka matagaan, akong tanaw di pagka matagaan ni 16 years old. Kung ako pa, tagaan mo kay income na. Okay. Sige. Diritas lain. Buras ka bataa, Nuda Veritas. Good PM, Sir Frank. Naguba akong gipalit na edad electric fan. Sabi di, naguba akong gipalit na electric fan na napalit na mo sa mall. Di ba pwede ma-replacement for 1 month? Di naman good mo sugot. Iuli matud pa sa staff sa mall. Unsa pwede nako buhaton ani. Sir, wa kag yulain nga matuba nga involved nga parte nini ang gabaligya. Kung mao nang ilang policy, nahibaw nimo daan na mao na ang mga kondisyones sa pagpalit nimo na ng maong item, wa na gitay mahimo. Sa pagpalit nimo sa pagpalit pa lang nimo sa electric fan at that very moment, nagbayad ka na dayon, no? Naimo ng electric fan. Apan sa wa pa ka makahunona sa pagpalit, na kondisyon na daan ang imong nuna, nga mao ni in kaso og gakuan magakanon sa ang electric fan, dili mauli, unya gipalit nimo. Sa ato pa, imong gidawat ang kondisyon, waiver na kadto nimo, nga akseptahon nimo, ug unsay may tabo sa electric fan. Gipalit pa nimo, unya nasayod ka naman nga dili na siya mapulihan. So, charge to experience na lang yun Nabaingon na. Grabe ra pod og ang mutuyok panalitan sa electric fan kanang atong TLTL, grabe na sab kayo. Fan gyud kuan. Sabi defekto. Pero murag nakasinati ko nini one time. Bago pa ko. Buntang ko ipasabot kining kuan sa to promo, no promo sabto. Ang iyang sakit kay mutuyok, kunya tataon mong hunong. Amora pod. Wa magyapon to madala og ayo. Ambot asa na to. Pero tataon na to nga tuig din ako kadumdum nga ni. Sa tong mga tuiga. Basin og na-recycle na to, gipatimbang na to. Naingon na. Busa ka mo paniguro. Paniguro gid mo. Istoryahon ni mo daan. Kaya may mga gitawag hidden defects. So, sa issue nga hidden defects, mga depektoso nga dili nimo makita at the time nga imuhang napanag-iya o napalit nimo. Hidden good. No?
Doon ay balaod na warranty of hidden defects. Magagarantiya lugar. Unsa man, balaod atong invoke aron nga di sila makabalibad. Pero usually, gapangitabo ni sa mga may pagka-expensive nga mga item o nga gigarantihan sa mga dealer or sa mga namaligya. Okay? Sige. El Guerrero, John Macas. Hi, Sir Frank, galuya ko kay gamay ra akong sweldo. Sabo-sabo, di man ko makalibre anig snack sa akong gipanguyaban. Wow, okay sab. Okay sab ka na. Unsa kahay maayo na kong buhaton nga makakwarta ko. Passport na ko na expire na. Unsa may mo problema nini? Ang imong passport i-renew? Magbayad ka na, may bayronon siguro nini sa pag-renew sa passport. Oo. Kuan nini, bayronon natay obligasyon. Nya kanang gingon nimo makakwarta ko, di nagyud ko maka tudo nimo kung sao na kay alang-alam sa og inunta ka nga manulis ka diha. Nadakpon tag apil na kay ako'y ga-promote na sa pagpanulis nimo. Dili niya dayon dili maayo na. Siguro ba mamalit ka og botilya. Padugay sa ka makaginansya na. O dinhi sa Barangay Carmen dagay mga kuan ron scrap mga dealer. Dagan nga dato na. Dagan nga dato. Tinuod. Doon ako'y amigo ka na to, wala makabase din sa ato sa Cagayan de Oro. Gipangita ko niya. Sa sir, tabangi ko sir nga maka-appeal ko sa bidding kay palit man siya ng scrap. Nakunsa man na. Siya nga, nakadungog man ko nga kanito kung lugar ta ka ng connected ta sa government-owned and controlled corporation. And so, ingon siya nga, nakadungog mag-uusir nga, ang inyong forklift, baligya, i-scrap ba pag appeal ko sa bidding, kay ilog-ilog naman na. Nakadaog siya ba? Nakadaog siya. Nidato siya. Nadato. Dili lugar tungod na, continuing ang iyang pagpanginabuhi, palit siya scrap. Ang buta ko ipasabot ba nga. Kana nga, profession pagpangita og mga scrap. Lugar hago gyud kayo. Nadato siya mo nagapil-apil na siya na ng mga bidding nga dinagko. Muto nga ang forklift ay napalit niya. Naku sabi na auto ng forklift anong giinitan man nimo na. Siya kasayo na. Ayuhor na kini kondisyon makaginan sa akong ginansya ni kun ibaligya mga 150,000. Kagrabe. Amo ding madato ni uban mga kuan ba? Mga nagnegosyog ingon na. Kaya kayo. Kanang atbang diya sa kuan, Upper Dagong. Mga scrap na diya. Tanaway lang balay, kompleto. Kompleto. Pero tanawa, sa gawas ilang balay, bukot-bukot tanawon. Meaning, nakasapi, maka-earn ka kung maglihok. Magnegosyo ka lang. Dako din ginansya ni June. Pero focus ka lang sa negosyo. Ay pag negosyo o di ka makafocus ha. Oo. Kanya ka na mong passport na ikaw na bahala na na uy. No. Kadawat ka nagbugas yun. Kaya ba mo kung amigo kay mo ikaw kadawat ka nagbugas ka doon ay marka. Kanang ngalan sa dili ngalan o apil ang ngalan niya marka sa politiko nakadawat ka na 5 kilos asero wa nga suod ka man sa luwag ikaw pag yun maglimod di man sa ko mangayo pila man taw ng 5 kilos oy alright nalasige kadjot lang ha evolutions of tower crane or crane okay no da veritas. Question, Sir Frank. Taga-Balingasag ko. Oy, mo ba? Okay. Pero na ako, gaboard, akong familya, asawa,
anak sa Carmen. Ay, dool ra. O, dool ra. Pwede ra ba nga sa Carmen na lang mi pabunyag sa anak namo? Kay butante ra ba mi sa balingasag? Di ko katubag ni nida. Oo. Both lang ang akong i-refer nimo. Number 1, kung makuli ka sa balingasag, ato dito sa simbahan, na may tao diha in charge nini. Pangutana dito, pwede ba? Nanalugan, no? Pagkahuman, pagpaniguro, manika sa simbahan sa Carmen. Mas mingaw man ni dire simbahan sa Carmen. Mangutana sab ka dito, pwede ba? Nana. Hinayuban si Luso. Siya, dinhi ko nataway mong anak ko niya. Nga naman ato dito bunyagan sa kuan na magbahay may nana. Nana ba? Oo. So, dili ka pwede nga makabunyag. Pero kung maingon panalitan, convenience lang kini, no? Ang ato ang tuyo. Maingon dayon ang sa simbahan sa Mount Carmel. Mount Carmel ba na, Jess? O, Mount Carmel, no? Maingon dayon ang simbahan sa Mount Carmel, diri sa Carmen nga, okay kayo, may problema. Diha ka na lang. Di ba? O, waka ni problema. Bunyagi din na, magpalitson din ka. Naidagha mga litsonero di sa Carmen, na ko'y suki diha. Gipangutanan ako, nganong mahal man ninyo baboy, oy? Litson siya ako. Iisip niya po, masigwa na ako. Kapasagin lang nila, iisip. Bugoy-bugoy gini atong mga amigo da. Sige, sumala na ha. Ang ato ang pahibaw di kadinyo. Inkasog doon na mo follow up nga mga pangutana, pwede. Ni apatay taas kay nga oras din sa ato nga pagpadaguban sa ato nga tulumanon. Ha? Sige, sige. Dirita sa lain nga pangutana, karon nga puna sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Be, ato sa ni paklion. Naay pangutana linya. Ito lang ha. Diri sa Taspikas. Dirita sa 0917-704-3210. Suki ginato ni siya, Noda Veritas. Bago maning na suki na to, kiniabot na atong signal dito sa Kinugitan. Sa Kinugitan. Si Brad Rumi. Sa Kinugitan, Miss Or. Ingon pa niya. From Brad Rumi, sa Kinugitan, Miss Or. Sir Frank, makabayad ba og damage ang tag-iya sa punuan sa lubi? Tag-iya sa punuan sa lubi. Nga natumba sa balay sa ilang silingan, pwede, oo. Panahon sa bagyo. Kaysa wala pa'y bagyo, gihangyo sa silingan nga putlon, samot na. Ang punuan sa lubi, diha sa balay. Apan ang tag-iya, wala musugot, bisag paliton. Salamat sa tubag. Pwede. Oo. Ingon ni God, no? Naay mga kaso ni bisag gamay nga mga kaso, garbo ang napasulabi. Maabot sa korte. Maabot sa korte. Ang policy ni kung mga punuan sa lubi, para sa umaabot, no, kamo karon nga naminaw, no, ilabi na sa mga probinsyas, Kinugitan, Panalitan. Ang policy sa pagpananom og lubi, adili policy, no, rule, no, silbi. Lugar, istrikto balaod nini according to our new civil code. Sa mga lubi, mga dagko nga kahoy, kung magtanom ka mo diha mismo sa inyong boundary, sa perimeter line gid mismo, it should be at least 2 metros gikan mismo sa pinsa sa kural. Ayaw ipidpid dito sa kural. Muna yung mga anticipation, simbako o matumba ba, inguna na, makalayo-layo. Sa mga sitwasyon nga kini nga matawag nato nga gatakilid na punuan sa mangga, inguna na, kita nga silingan, muhangyo tas tag-iyas yuta ay ipaputol.
Siguro may paggagahi hangyo na samtang putlon na to ang maong kahoy balibad gyapon. Pakutana, kung mo balibad kay gulo, pwede ba ikaw lang magputol? The answer is yes. Kay gusto ka nga maniguro nga safety ang imuhang area, ang imong nagwirta, ang imong property. Labi karon kay pidpid, mubali unya ng sanga. Mutugdon dito mismo sa atop. Di na damage. Away na sab. So sa ingon na ng sitwasyon, manubag siya. Kay one who causes damage to another shall pay damages. Na kanang ingon na nga pagkatumba sa lubi. Nakakos og damage nga to mismo sa lain. Magbayad taon siya. Uy, ayahay ka siya nga bisa pagpangamusta na lang pare. Natumari ka diha pare. Lagi pare, nga naigo akong kusina pare, ang tadyaw na ko, ang banga na ko din, may pagkapusa. Wala di ko bugnaw nga tubig pare. Di masag ko maka-afford og palit og refrigerator, luoy kay ko. Muwa pare, pasensya lang pare ha. Sige pare, ayo-ayo diha. Ay, kalain ba kanya? Manita tao pagi nga to repair damages. So pwede ni, kung ingon nini nga mga kaso, kundi yun, danon na to sa barangay. Ang barangay makatabang nini sa pag-resolve. Okay, sige, salamat kayo. Wala pa'y bagyo, o nanay warning di gani. Siguro kini, gatakilid na ang punuan sa lubi. Na maingon na nga mga punuan sa lubi. Sa mga probinsya, klase-klase ang tinubuan sa lubi, na ibawog kaayo, na ay lubi nga niturok, matingala ka nga ang tumoy sa lubi to agaumbaw no sa dagat. Ang tagak tong mga putot dito, tos dagat pa ingon. Naingon na. Diya mismo sa mga probinsya. Talagsar ka makakita nga na ay kuang yun, straight yung kayo. Karon kay baw ka, ang lubi karon gaguk doon na og gabas. Ang lubi karon gaguk doon na sila sa Chinsu. Kaya daga nagapamalit karon og coco lumber selby. Kanarabang pagpamunto na to sa coco lumber. Kanang coconut trees, dili coco lumber. Nga himuon nga coco lumber. Kinahanglan mo agi pata sa PCA, Philippine Coconut Authority. So another nga balaod na po kini nga atong sundon aron di ta masipyat. Nasa'y balaod nga joker. Sa mapanalitan, pagpamutol na to sa kahoy nga naagid mismo sulod sa ato ang property. Mananghid pa ta dito sa DNR. Masukop ang DNR, nganong giputol nga wa sila may baw. Grabe na oy. Sa ka nga klaseng balaod. Kita'y gatanong, kita'y padako niya na, masuko pa ta ihian sa silingan ang gitanon na tong kahoy, unya ni dako. Manginlabot ang DNR. Mahimong prisuhon ka, kundi ni mo masubay ang balaod, kabahin na na. Unya raba kung mag-inspect, diha sa baungon, naikaso na na. Mag-inspect, magpanon-panon ang inspector sa DNR na manok Bisaya, benang naas bukid-bukid. Makagastog yun. Niya kung mga na dahin sa manok Bisaya, maingon dahin ang taga-DNR. Abi ni mo, ma'am, sir, kining okay naman to. Sa sunod, mo na itong atong buhaton, nga di na to malimtan. Okay na to, okay na to. Kunya dayon, mag-instruct nga, papulihan, na itanom nga seedlings. Yan na ay seedlings among itapak din inyo gini itanom sa abok area, ha? Kunya amon ning doawon og mudako na bani. Lain na sang manok nini nga modiskrasya da. Okay, nala sige. Kadot lang ha.
0917-704-3210. Kajot lang, ha? Ako sa ningitan na to diri og naabay ka abot nga diri sa Facebook sa ata ha, sa Facebook kajud lang ha. Tanaw na to og naabay ni kuan ni Sutoy nga okay, wala madugangi diri sa pikas na lain nga question nga atong hatagan o pagtagad dinhi sa atong pagpanaguban. Kajud lang ha. Kay dera. Ako manigi ready. Napilo lang ba? Napilo. Asan na to ha? O dera. Unsay bot ipasabot sa quit claim kay gusto man sa akong gitrabahoan nga gitrabahoan nga sa dili pa nako madawat ako ang benepisyo, magpirma sa ako sa quit claim. Hangtod karon wala ko maka-receive. Hangtod karon ako maka-receive. Okay. Kini quit claim, usa kini ka procedure sa mga opisina, bisag asang opisina. Na ay quit claim opisina lugar, if you are running a company, you have your own company nga gi-operate nimo, imo kining magamit ilabi na kung mag-istorya ta sa paghatag og benepisyo ngadto sa mga empleyado. Naagi quit claim. Unsa man ang imong na unsa man ning quit claim. Ang quit claim, usa lang kini kakamatuoran o ebidensya nga nadawat nimo ang benepisyo og tanan wa kanay tulubagon diha mismo sa mong kompanya sa susamang bahin ang kompanya wa say tulubagon diha nimo. Munang akong i-suggest kay kasagaran ra ba sa akong mahibaw-an part kini mga quit claim mga gagmay lugas na pagka-preparar nila. Ang gusto nako, i-suggest nako na pila raman ang one or two paragraph sa quit claim. Okay naman na. Basta na ay quit claim nga mapirmahan na. Dagkuag lugas. Kaya na ay mga quit claim karon nga grabe kapino. Maguwang lagamay sa binlod. Unya, ang magbasa, mga yano, mga empleyado nga janitorial, o ma-assign sa general services, maguwang lang ang nature sa trabaho, pagpananggot, di man makasabot sila sa mga in English. Kung may mo, kung tanaw ninyo nga lugsanay siya makasabot, binisayan ninyo. Dipinsa man na both. In other words, pag pirma na nimo sir sa kining quit claim, ako advice na ko nimo karon na. Pag pirma nimo karon sa quit claim, kuno na agmayo, wa bay nakita nimo nga kuwang gikan mismo sa kompanya para kanimo okay na ni tanan. Kaya kung okay na ang tanan, di ka na argibyado, pirmahe. Kay ang quit claim, in kaso mabot kay dunay mag-ulog-ulog nimo. No? Pagkahubog ninyo, kay nakadawat ka na sa imong benepisyo, hubog-hubog ka na dayon. Mga ingon na kainom ta pare, sumsum na mo o ka ng litson manok, pagod. So, muna ang magkakitabo niya, nangahubog na din mo. Yung, anong gidawat mo to ni mo pare? Alakansi ka. Na may maingon na. Because of the quit claim, protection ka to sa kompanya.
Kung wala na, ay, mag-ulog-ulog tong uban. Ito ay ginapare. Pwede ka na ba? Lupig ka na. Balik ka. So, at least, pinagi na masabtan nimo. Kung magpirma ka quit claim, that's the end. Wa ka na, you have to separate yourself from the company and say bye-bye. Nana ang yun ang magkakahitabo. So, nakuha ni mo. Sa imong pangutana, unsa ka ng quit claim. Di pa yun. Unsa, gani sir, ang gatawgon nga malicious prosecution. Okay. Kining malicious prosecution, iside ko na lang dito ang sitwasyon. No? Usa ka tao, naa siya'y kaligot-got, kayubos, kasuko, sa lain nga tao. Unya, wa siya lain nga mahimong rason. Nga makabalos kay naulit siya, kapayason, ingon na pagarpar kay dako, maritis pa yun. Ang iyang pagabuhaton, mag-file siya og kaso. File siya og kaso, kay prosyolan niya. Ang tao nga iyang gikapungtan, gikaulitan, gikasinahan niya. And so, niabot dito, dapita sa prosecutor's office. Dito sa prosecutor's office, nadiskubrihan nga previous to this, naa na day kaso pudaan kining reklamo nga na-dismiss. Maro mga naunga ang reklamo. Mauro pod naunga ang iyang gireklamuhan. Sumingon ang prosecutor, sabi ni, maro magyapon ni. Oo. And so, unsa decision sa prosecutor sa ingon na malicious prosecution. Nganong malicious prosecution? Ang tawag niya na, tungod, kay sige siyang magasumbong-sumbong di sa piskaliya, kunya, wala gyoy probable cause. Sa laktod, if your complaint lacks probable cause, mahimo nang i-dismiss dito. Wala na dayo. Niya, kay balik-balik. Malagyapon. Ni samot ka, walay probable cause. And that is malicious prosecution. Ay basta lang, pamorisyo lang na ito ang iyang kaulitan kayo sa baka na ba iyang problema na itong tawhana, na iyang kasuko. So iyang i-prosecute. Na may mga batasan ingon na. Tinood na yung mga batasan. Ang uban diha sa mga silingan, labi na sa mga squatters area, kay bawo mo. Kanang abang binastos nga istorya. Oo. Kanang ingon nila nga pagpakaulaw o defamation. Ay, kana nga kaso part, daghan na kayo diha sa atong korte. Oral defamation or defamation, slander, okay, kuan kanang patakag istorya binastos na diha mismo sa atong kagalingon mga silingan. Porpita mo na di ko nang litokon ang mga pulo nga mga bastos kay offensive kay kini on the air, no? Mao po na ang common. Unya magbalik-balik kay magdinungtan na malay. Lain lang gini ato mga silingan labi na diha mismo sa mga squatters area. Usa ka bikil dadun din sa korte. Mao ka na karon nga diha sa korte dili ka basta-basta maka-file. Stricto kay sila niana. Kung tagdon ka ng mga nagbalik-balik ka kaso, malicious prosecution, mapuno ang sala sa mga reklamo gikan mismo sa mga kadaplinan. Gabalik-balik ang titulos kaso, mo lagyapon. Kay kumon man na ng mga pangitabo. Mabitaw ka ng ingo nga putang ina, it's no longer an offense against the person.
Kay kumuna kayo ingon ng Supreme Court, kumuna makain na. Nahimo man ang ekspresyon na. Murag wala lang. Pero kung to, mag-ingon nga ni imong siligan, susuko kay bantay ka, isumbong dagi ka, magkita ta sa korte. Nga na dayon tong imuhang kontra. Karuwa na. So, okay. And that is malicious prosecution. Lahi po itong malicious mischief, bebe. Unsa may ubot pasabot sa malicious mischief. Katong primero, malicious prosecution. Kini karon malicious mischief. Kaganina, by the way, kaganina, na inabasa sa, nakita man to ni Ultra John, ni Gold John. Wow, Gold John na Espinosa. Kulba nagpangalan karon. Gold John Espinosa. Ini bang mura man to ingon siya nga sir unsa ba ning nga kaso kini nga mura sinambok magalangas bitaw ngita lagbikil. Sa ingon na nga mga sitwasyon pwede na nga ma-filean na to kaso nga unjust vexation. Ang sinambok na ba ga alangas. Langas natay kuan din nga kuan sige nga alingas ga warak-warak siya. Warak-warak diri sa likod. You can file unjust vexation. Pero mo lagi na. Pura man lang ang silot sa unjust vexation ini nga aresto minor. Kanang aresto minor 30 days lang. Mayo pa tong aresto mayor. Tanawa nga tong mayor din ni Suda, di ba? Gamhanan kaayo kay mayor god. Mayor. So, maayo pa itong aresto mayor. So, ingon na lang god. Kanang sa mga kaso, no? Kadyod lang ha. Sa pa'y importanteng malakbit nga kumun bitaw, kumun. Kumun kayo nga away silingan bitaw ay. away silingan. Kasagaran yun yung away silingan. Magbungol na yun, di maayo. Di maayo para nako. Anyway, alanganin man siguro ta kung mag-iskot pa ta o lain nga magbasa pa ta laing pangutana. Lunes pohon kita-kita gyapon din sa ato ga programa sa atong Nuda Veritas program. Ipadala lang ang inyohang mga pangutana no dinhi sa Gold Radio kay aron sa ingon mabasa na to sa adlaw nga Lunes, Miyerkules o Biyernes katulo ra man ni mabati ninyo ang atong programa nga Nuda Veritas sa tibuok semana. Okay? Para sa tanan nato nga mga tigpaminaw dinhi sa Nuda Veritas paybaon ta kamo nga ni ataka karon sa Gold Radio no 103.9 MHz kanhe Radio Ultra Carmen, Cagayan de Oro City. Ako i-emphasize ang address ni ini kay sa ingon matiman-an ninyo in kaso magpadala og mga suwat kamo sa yunra ang pagpadagat sa suwat dinhi sa atong istasyonan. Alright. Sige, magbasa na lang ta og topic ni Ma'am karong gabi alas 6:30 ang takna sa kagabion dinhi sa ato nga Gold Radio og pabilawan ninyo kanunay kadjot lang ha. Salamat sa tubag Sir Frank, God bless and more power to your program. Okay si Brad Romine ditong dapita sa Kinugitan. Niya karon ang topic nga isgutan ni Ma'am. Kung kulang ta sa pasensya, magsigit tag pangutana. Ginoo, kanus amo ipadala. Usbon ko, kung kulang ta sa pasensya, magsigit tag pangutana. Ginoo, kanus amo ipadala. So, maon niya ang topic nga isgutan ni Ma'am karong gabi sa programang Kalipay nga Mulahutay uban ni Ma'am Girly Gualberto Swan sa programang Kalipay nga Mulahutay. Sangat sa tungkoyog si J.C. James diri sa Pikas nga Lawak uban ni Congressman Lordan Swan sa District 1 dinis ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Chairman sa Committee on Public Information o Assistant Majority Leader sa House of Representatives uban pod ni Kagawad Aga Swan sa Padayon Pilipino, Minority Member sa City Council dinhi sa atong syudad. Magpasalamat kami sa pag-ingon. Ang kahimtang sa atong kinabuhi
resulta sa mga desisyon nga atong gipili. Daghang salamat ug may hapon.